Ito po yung sinasabi sa yung kagandahan dito sa amin sa Davao City dahil ini-improve po talaga nila kung ano pong dapat i-improve. Dito sa may bandang unahan nga po pala mga lodi, muntika na po tayong makadisgrasya dito. Buti na lang. Ito po yung pangyayari mga lodi. O, tingnan nyo po ah. Para sa mga nagsasabi dyan na kailangan ko pa pong manira para lang magkapera. Hindi po mga lodi. Kahit di po mag-vlog mabubuhay po dahil po sa negosyong ito. Yo, what's up? Ayan. Ito po yung pagkakabalahan natin ngayong araw to. Maghahatid tayo ng dagdag unit sa ating Agdao branch. Ayan yung ating makulit, nasa harap sila. Ayan mga lods. Balikan ko kayo ang gulo ng sasakyan. Yo, what's up? Ayan mga lodi, ito yung forma natin dito. Hello. Hindi sila sa likod, kaya dito Yeah, sure. You will have. hawak naman yung Sure. yung upuan nitong Day 17W. W. Grabe ang tipot ng daan namin dito. Narinig nyo naman po yung sinabi ko mga lodi. No? Maghahatid po tayo ng 2 units dun po sa Agdao branch natin na PisoNet mga idol. Para po sa mga hindi nakakaalam mga lodi, ito po talaga ang main source of income ko. Hindi pa po ako nagbablog mga lodi, ito po yung aking negosyo. So, samahan nyo po ako para makita nyo po ang itsura po ng isang pwesto po natin. Magugulat po talaga kayo sa sobrang kipot po ng daan kumpara po dito sa aming daanan mga lodi. Ni-skip ko na lang po yung video mga lodi na dito na po tayo sa may Magallanes Street. At ipapakita ko po sa yung kagandahan po ng Davao City. At nandito na nga po tayo sa may Grand Mensing mga lodi at mapapansin nyo po yung bandang itaas. Marami pa pong kable dyan na naka-alandra pero dito po sa may bandang ito wala na po kayo makikita ang mga kable ng kuryente o spaghetti wires na makikita nyo po sa bandang itaas. Ito po yung sinasabi sa yung kagandahan dito sa amin sa Davao City dahil ini-improve po talaga nila kung ano pong dapat i-improve. Ewan ko lang po sa ibang lugar mga lodi kung may ganito na rin po kayo dyan. Basta po para sa akin napakalaking thumbs up po ng ginawa po ng pamilya Duterte dito po sa proyektong ito. Dahil napakaganda po talagang tingnan at napakalinis po. Nandito na po tayo sa may San Pedro Church mga lodi at tuloy pa rin po ang makikita po natin na wala na pong spaghetti wires na nasa itaas po. At malinis na po talagang tingnan. Hanggang doon nga po pala ito sa may Claveria Street ang ginawa po ng mga Duterte na wala na pong makikita ang spaghetti wires sa itaas mga lodi. Kung hindi po, binaon po nila ito sa semento mga lodi. At sa bandang unahan nga po pala mga lodi, may bibilin pa po tayong pyesa para po dyan po sa 2 PisoNet po natin. Dito na nga po pala tayo sa Bolton Street mga lodi at dyan po sa bandang unahan and dyan po tayo bibili ng 2 SSD para po sa 2 PisoNet na daladala po natin. Saglitan lang po tayo dito mga lods at pupunta na po tayo doon sa may pwesto na pagdadalhan po natin ng 2 unit. Eto nga po pala dito po ako bibili ng ating 2 SSD para po doon sa 2 PisoNet. Natin kailangan magbayad ng parking area. Bibili lang ako mga lodi, babalikan ko po kayo. So, minagic na lang po natin mga lodi at tapos na po nakabili dyan ng 2 SSD. So, nandito na po tayo sa Agdao mga idol. And punta tayo ng Castillo. So, sinortcut ko na lang po ulit mga lodi and nandito na po tayo kung saan po talaga natin ihatid ang mga units mga lodi. Makikita nyo po napakaliit po ng daanan dito at napakakipot po. Pahirapan din po dito kapag may kasalubong mga lodi pero pahabaan po talaga ng pasensya para hindi po tayo magkaroon ng problema. Mababait din po pala mga tao dito mga lodi, sila pa po yung mag-guide kung tatama po ba ang sasakyan nyo o hindi. Habang papalapit na po tayo sa paghahatiran ng 2 units mga lodi, mapapansin nyo pakipot na ng pakipot po yung daan. At delikado po dito, marami pong bata naglalaro sa kalsada kaya po sobrang ingat ko po dyan mag-drive. Sa bandang unahan nga po pala nito mga lodi dagat na po yan. Nakakatuwang isipin mga lodi kahit ganito po yung lugar nila, makikita nyo pong napakasisipag po ng mga tao dito. Dahil kung mapapansin nyo po halos magkabilaan po, puro po sila nagtatayo ng mga negosyo nila. At dito sa may bandang unahan nga po pala mga lodi, muntika na po tayong makadisgrasya dito. Buti na lang, ito po yung pangyayari mga lodi. Tingnan nyo po
Nagulat po talaga ako dahil hindi ko po napansin na meron po palang tuta na nakasuksok doon sa ilalim ng aking sasakyan. Buti na lang nandito si kuya. Yan nga po pala si kuya mga lodi, meron din po siyang gupitan dyan sa may gilid. At po, siya po yung nag-guide sa akin kung tatama po ba o hindi dyan po sa kanyang pwesto. Dito na po mag-uumpisa ang napakakipot na daan mga lodi at saktong-sakto lang po talaga yung sasakyan natin. Kahit ako mga lodi, hindi ako makapaniwala na makakalusot po ako sa gantong klaseng kakipot na daan. Buti na lang po talaga at natuto ko mag-drive ng pagmamaneho dun po sa Manila at malaking tulong po talaga yun dahil nga po gitgitan po ang pagdadrive dun. At nagpapasalamat po sa aking pinsan na si Kuya Norman, siya po nagturo sa akin mag-drive. Dahil kung mahina ang loob mo sa gantong klaseng daan mga lodi, naku, wag mo na lang ituloy. Makikita nyo lang po talaga ng actual itong pagmamaneho ko dito kapag lalo na po may mga motor dyan sa may gilid. Gahibla na lang po ang distansya niyan sa aking sasakyan. So eto na mga lodi, sa bandang unahan, nandyan na po yung ating pupuntahan. Sa may bandang left side nga po pala mga lodi, dagat na po yan. At believe din po ako sa kanilang lugar dahil hindi daw po sila binabaha dito. Mga lodi, makikita rin po natin meron po silang kapilya dyan. Alam nyo ba mga lodi, mas gugustuhin ko po tumira sa mga gantong klaseng lugar kaysa po sa tumira sa subdivision. Kahit sa tingin nyo po magulo ang gantong lugar, pero para sa akin mga lodi, mas masaya po at hindi boring ang tumira po sa ganto. Dahil kung ikukumpara nyo po sa subdivision, napakalungkot naman pong tirahan, di ba mga lodi? At eto na nga po mga lodi, sa may bandang left side may tindahan at ayan po sila kuya. Sila po ang maghahakot nitong aking 2 piso net mga lodi. At dito na po tayo magpa-park. Tapos na nga po palang mahakot nila kuya yung 2 piso net at nasa loob na po mga lodi. Habang kinuklone ko po yung drive C mga lodi. And po marami na po naglalaro dyan. Maliit lang po yung pwesto pero kaya po 10 piso net box po dyan mga lodi. Ito po yung 2 unit na hinatid po natin at ito po yung mga bata mga lodi. Dinagdagan ko po ng 2 dahil lagi pong puno dito sa pwesto na to. Habang hinihintay po natin yung kino-clone mga lodi at makikita nyo po dyan, ayan po yung cloner natin. Ayan, nag-aabang-abang lang po ako na mapuno na po yung porsyento nyan para matapos na po tayo. Para sa mga nagsasabi dyan na dahil lang po sa vlog, kailangan ko pa pong manira para lang magkapera. Hindi po mga lodi. Kahit di po mag-vlog, mabubuhay po dahil po sa negosyong ito. So, eto na nga mga lodi, tapos na po natin gawin. At eto nga po pala ang tagapamahala dito, si John Lee mga lodi. Po yung nagbabantay ng ating pwesto. Ayan po, eto po yung rason bakit po tayo busy. Hindi po tayo masyado nakakapag-upload dahil po dito sa aking priority mga lods. Ito po ang Agdao branch ko. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta, sa mga naniniwala. Hanggang dito lang po, stay safe and God bless you all. Peace. Ops, bago po natin tapusin itong video na to, gusto ko lang po i-shoutout si Manong. Siya po talaga ang nag-guide sa akin papalabas po dito sa looban mga lodi. Makikita nyo po mga lods no, meron pa pong isang sasakyan dyan. Pero believe po ako sa aking driving skills na papasok po natin at marami po pong mga aberya dito sa daan na ito. At akala ko po hanggang doon lang po tayo i-guide ni Manong, pero magugulat ka na lang po sumunod pa po siya sa akin para i-guide po ko dito sa may mahirap po na daan. At ayan po mga lodi, simulpot po si Manong para po i-guide po tayo papalabas dito po sa looban. Bilib na bilib po ako dito kay Manong. Isa po ito sa mga rason kung bakit ko po gustong tumira sa mga ganitong klaseng lugar mga lodi. Dahil sila po ay nagtutulungan. Kahit na po medyo magulo, at least masaya naman po.